Grabe, ang bilis talaga ng teknolohiya ngayon, no? Parang kahapon lang, simple lang ang mga gamit natin. Dati computer lang ang usapan, isang desktop na mabagal pa mag-boot. Ngayon, lahat na lang konektado sa internet, cellphone, relo, pati refrigerator, lahat ng bagay, smart na. Pero alam nyo ba, kasabay ng pag-unlad na to, dumarami rin ang mga hacker. Sila yung mga taong gumagamit ng teknolohiya para sa masama. Sila yung mga magagaling sa computer, pero ginagamit nila yung galing nila para manira at magnakaw. Hindi lang simpleng pagnanakaw, kundi pati na rin ang pagkuha ng sensitibong impormasyon. Delikado sila kasi pwede nilang makuha yung mga personal na impormasyon natin, pangalan, address, pati numero ng bank account. Isipin mo, isang click lang pwede ka nang maging biktima. Kaya dapat importante na ligtas ang mga computer system natin. Hindi lang basta-basta, kundi talagang protektado. Kailangan protektado ang mga impormasyon natin mula sa mga hacker na yan. Mahalaga ang seguridad sa digital na mundo. Maraming paraan para magawa yon. Kailangan lang natin maging mas maingat at mapanuri. Isa na diyan ang paggamit ng mga malalakas na password. Huwag basta-basta maglagay ng simpleng password. Pwede ring mag-install ng antivirus software para makaiwas sa virus. Ito ang unang depensa laban sa mga malware. At syempre, dapat maingat tayo sa mga binubuksan nating email at website. Huwag basta-basta mag-click ng link na hindi sigurado. Dahil nga delikado ang mga hacker na nagiging banta sa ating digital na mundo, may isang grupo ng mga computer experts ang nagsama-sama upang harapin ang problemang ito. Ang misyon nila, gumawa ng isang sistema na sobrang lakas, kaya nitong lumaban sa kahit anong hacking attempt na maaring mangyari. Tinawag nila itong Project Fortress, isang ambisyosong proyekto na naglalayong protektahan ang ating digital na mundo. Ang pinakapuso ng Project Fortress ay isang sikretong code na binuo ng mga pinakamagagaling na eksperto. Hindi ito basta-bastang code lang ha. Ito ay isang obra maestra ng teknolohiya. Ito ay isang complex algorithm na parang tao mag-isip at matuto na kayang mag-evolve sa bawat bagong banta. Parang robot na kaya mag-adjust sa kilos ng kalaban na laging handa sa anumang pagbabago. Ang goal ng code na to, hindi lang harangan ng mga hacker, kundi talagang pigilan ang kanilang mga plano. Gusto nilang mahuli ang mga yan at malaman ang kanilang mga hakbang. Gusto nilang malaman kung sino sila, saan sila nag-operate, at paano sila gumagalaw. At ano ang mga susunod nilang gagawin gamit ang predictive analytics. Sa ganitong paraan, mas mapagtutuunan ng pansin ang seguridad ng mga system at mas magiging handa tayo sa mga banta. At mas mapapaigting ang laban sa cybercrime na nagbibigay ng mas ligtas na digital na kapaligiran para sa lahat. Paano nga ba gumagana ang sikretong code ng Project Fortress? Ano ang mga sikreto sa likod ng mga linya ng code na ito? Isipin mo na lang na ang isang computer system ay isang bahay na punong mga lihim at proteksyon. Ang mga hacker, parang mga magnanakaw na gustong pumasok sa bahay na yon. Sila'y nagmamasid, naghahanap ng butas para makapasok. Ang code naman, parang isang bitag. Isang bitag na maingat na itinanim sa bawat sulok ng system. Kapag may hacker na pumasok sa system, hindi niya agad malalaman na nakapasok na pala siya sa bitag. Hindi niya alam na siya'y nasa ilalim ng pagmamasid. Parang normal na system pa rin ang makikita niya. Walang kakaiba, walang palatandaan ng panganib. Pero ang totoo, minomonitor na siya ng code. Ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan. Ang bawat galaw ng hacker ay nire-record ng code. Walang makakalusot, lahat ay nakatala. Anong mga files ang binuksan niya? Anong mga dokumento ang kanyang sinilip? Saan niya pinadala ang mga yon? Anong mga destinasyon ang kanyang pinili? Sino-sino ang mga nakausap niya online? Anong mga mensahe ang kanyang ipinadala? Lahat ng impormasyon na yon ay kinokolekta ng code. Walang detalye ang nakakaligtaan. Lahat ay iniimbak para sa pagsusuri. Isang araw, may hacker na nagtangkang pasukin ang system ng isang malaking bangko. Gumamit siya ng mga advanced na tools at techniques. Sa tingin niya, hindi siya mahuhuli. Naging successful ang hacker sa pagpasok sa unang layer ng seguridad ng bangko. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, makakalusot na siya. Pero hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang palabas. Nakaabang na ang lihim na code ng Project Fortress. Habang abala ang hacker sa paghahanap ng mga valuable information, minomonitor siya ng code. Tinitignan nito ang bawat keystroke, bawat mouse click,
bawat command na tinatype niya para itong detective na kumukuha ng ebidensya. Nang makuha na ng hacker ang gusto niya, agad siyang nag-log out. Akala niya wala nang nakakaalam sa ginawa niya. Pero mali siya. Dahil sa lihim na code ng Project Fortress, natunto ng mga autoridad ang lokasyon niya. Nahuli ang hacker at napasok sa kulungan. Naging aral ito sa lahat ng hacker na hindi lahat ng sistema ay kayang pasukin. At kahit gaano kakagaling, may mga taong mas magaling sa iyo. Ang kwento ng Project Fortress ay patunay na walang imposible sa teknolohiya. Basta't may tamang kaalaman at sistema, kaya nating labanan ang kahit anong banta sa seguridad ng ating mga computer system.